Hi everyone! Sabayan nyo kami magbenta ng aming kalakal, yung mga bote na inipon na kasama ko na si Jason. Ibibenta na namin ngayon kaya sinamahan namin siya sa Spar. Kasi malapit lang naman yan dito. Tapos ang kalat na sa parang cabinet niya. Tapos sabi niya ibenta na lang niya ngayon. Tapos ibibili namin ng ulam. So, yung pagbenta pala ng mga bote dito sa bansang Croatia is normal lang po yan. Tapos, ayan, sinamahan kami ni Jazz, kami tatlo. Tapos, naglakad lang kami papunta doon. Mga 5 to 15 minutes po yung lakad. Dito lang kami sa gilid. Tapos, ayan yung dala naming mga bote. May mga basagin din yan. Tapos yung mga iniinom na mga Red Horse. Tapos mga can yan. Inipon yan siya ni Jason. Tapos pwede ka pala ditong magbenta ng ganyan. Normal lang po yan dito sa bansang Croatia. Pati mga lokal. Tapos tinulungan ko na lang siya kasi parang mabigat. Ay yung parang nalalaglag yung ibang mga bote. Tapos, ayun, dumaan na kami dito sa may unahan ng Globe nito. So, magbenta para kami dun sa Spar. Nilakad lang namin yan siya. Tapos, ayan po yung view natin papunta dun. Tapos, may naglalakad din dyan na mga local or mga tourist po. Tapos, yan po yung parang kuan. Ayan si Jason at saka si Jazz. Tapos, papunta kami dun sa Spar na malapit sa Westin. Kasi andun lang po yung, ito yung pinakamalapit na may yung parang ihulog mo lang dun yung mga bote. Tapos, lalabas na po yung binentahan mo na, yung parang, kuan lang siya, resibo. Tapos, i-claim mo lang siya sa cashier. Tapos tinulungan ko na si Jason dyan kasi nalalaglag yung mga bote. Tapos mabigat din yan, malayo-layo kasi yung nilakad namin. So gabi na pala to, mga alas 6 na po. Pero maaga pa yan dito hanggang alas 9. So maaga pa yan siya kasi summer ngayon. Tapos, nag-decide si Jason na pupunta kami ng Spar kasi ibibenta na daw namin yung kalakal niya para may pang-ulam na yan. Pang-ulam na kami. So, normal lang po yan dito yung mga kalakal. Pati po mga lokal dito, iniipon nila yung mga bote nila kasi binibenta yan siya dito. Actually, kararating ko lang yan sa trabaho. Tapos, so kumain lang kami kasi nagluto na rin si Jason ng munggo kasi di-off niya yon. Tapos, ito na po yung Spar po na bintahan namin dyan sa gilid. Meron dyang machine na ipapasok mo lang yung mga bote. Yan po yung Spar groceries. Tapos, pagdating namin may benta na po na local po. Tapos, pinatapos lang namin siya kasi susunod na si Jason. Ayan po si Jason. Ayan po yung mga kalakal niya. May tao pala doon sa may machine. May nagbenta po. Ayan po yung local. So, malapit na siyang matapos. Tapos, si Jason na po yung susunod na maglagay doon sa loob. Kasi automatic naman siya. Yan po yung setup dito. Machine lang po yan siya. Ipapasok mo lang yan dyan sa butas. Tapos, pag hindi siya okay, magtututot lang yan siya. Tapos, kukunin mo ulit kung ano yung bawal na hindi pwede. Tapos, ayan. Magkano nga yung nabenta namin yan? Mga 5 euro din. Tapos tinulungan na siya ni Jazz kasi sumabay nga si Jazz sa amin. Ayan po. Ilagay mo lang dyan. Tapos pindutin mo yan yung
Ayan po yung green. Tapos lalabas na po yung resibo mo. Tapos pwede mo na siyang i-claim doon sa cashier. So binayad lang pala namin yan siya sa grocery namin. Kasi bumili kami ng ulam. Tapos mga pagkain din. Kasi kuan kami ni Jason sa kwarto. Dalawa kami. Siya yung kakwarto ko. Tapos yung parang kuan lang kami sa pagkain, chip in para hindi ka rin malakihan. Yan yung sa amin dito, chip in kami every sahod. Tapos sabi ko mag-hi ka naman sa vlog namin, charits. So ayan lang po, nag-try kaming magbenta ng bote. Actually, normal naman yan siya dito. Hindi na namin siya kinakahiya kasi yung mga basura po dito, like mga bote or mga yan po, yung nakikita nyo sa video is pinagkikitaan po yan siya dito. Pati po yung mga lokal, nagbibenta din yan sila. Namamasura pa yung iba. So normal po yan dito sa bansang Croatia. Pinagkikitaan po yung mga bote or mga basta bote tapos babasagin na bote, mga incan, pwede yan siya sa, yan po, pinindot lang yung green, tapos lalabas na po yung stub slip ba siya o resibo, basta yung total na binintahan mo, ayan po, 3.99 po euro. So, ayan po, tapos hiwalay din pala yung resibo ng babasagin. So, yan yung hiwalay po pala siya. Tapos, iba din yung incan. Ayan, pinindot na naman ni Jazz. Tapos, iba din yung incan pala. So, hiwalay po siya yung incan na ganyan. Oh. So, nabibenta po yung mga ganyan. So, tatlo yung resibo namin. 3.99 then 0.49 yung isa. So, pagkatapos niyan, papasok na kami sa loob ng groceries kasi mamimili kami dito. Tapos may kilala din pala si Jason dito, yung kuya ata niya. Basta galing sa agency ng ate niya na dito po na-assign. So ito po pala yung sit-up sa loob ng Spar. So yung Spar is isa rin pala sa grocery na malaki dito sa Croatia, like Konzum, basta DM. Marami to silang branches around Croatia. Meron din sila sa mga isla. Ang kagandahan lang po dito pag nagtatrabaho dito sa Spar is long term po siya. 1 year yung kontrata mo. So ayan po yung mga price. So dito rin pala sa Croatia is yung pag bibili ka po is ikaw po yung magtimbang. Titingnan mo lang yan doon yung saging. May code kasi yan siya doon. Kagaya niyan. So, saging. Code niya 15. Tapos, pindutin mo lang yon. So, yun na yun yung kuan. Yung fries mo na sa binili mo. Tapos, ayan. May Pilipino po pala ditong nagtatrabaho. So, marami na pong Pilipino nagtatrabaho sa Spar. So, ayan po yung friend ni Jason. So, bumili kami ng baboy. Tapos, manok. Ayan po. So, marami na po palang nagtatrabaho ng mga Pilipino dito na galing sa agency po, yung Spar. So, okay na din yung Spar. So, abangan kung saan tayo mapapadpad soon sa ating bagong trabaho. So, ayan po si Jazz at saka si Jason, kasama ko po. Namimili po kami dito. Tapos si Jason, kinakausapan niya yung kakilala niya na si Kuya, Pilipino. Mabait din yan si Kuya. Tapos, ayun, naglibot-libot lang kami. Naghanap kami kung ano pa yung mabibili namin. Kasi hindi naman dito lahat all Filipino products. Iba po yung Asian store. Hiwalay po yan siya. Yung ito, may mga alak din dito. Yan po yung mga presyo ng alak. Mura lang naman yung mga alak dito. Normal din dito yung mga alak. So, kompleto na pa po pala yung mga
ang kuan dito no groceries. Kompleto po yung Spar. May mga meats. Basta kompleto yan siya sa groceries. Yung may mga sabon po dito sa Spar. So, naglibot na lang kami nito kasi pauwi na rin kami. Patapos na kami sa groceries namin. Namili lang kami ng mga kailangan namin sa bahay kasi nakapag-grocery na po si Jason. Tapos yung parang niyaya lang kami kasi ibibenta niya yung mga baso, pinabote niya or kalakal. Tapos, ibibenta lang din namin. Tapos, ayan, yun lang po yung mga grocery na nabili namin. Unti lang naman siya kasi naka-grocery na kami. Tapos, gagamitin lang namin yung pinagbintahan niya ng bote. Tapos, ayun, papunta na kami doon sa cashier. Nagpili pa po si Jazz. Tapos, ayun, ang nabili namin saging. Tapos talong. So, Sabado na pala po ito. Pag Sabado is parang last na groceries. Kasi usually po yung mga groceries dito is magkuklose. So, kailangan mong magbili ng mga pagkain mo. Kasi pag Sunday po is close po dito yung mga groceries. Pili lang po yung open po pag Sunday. So, kailangan mong bumili ng Saturday. So, ayan po, nag-decide kami na pupunta dito tapos magbenta na rin ng kalakal. So, abangan nyo po kung ano pa yung magaganap sa ating buhay dito sa bansang Croatia. Sa lahat ng mga OFW, God bless you everyone and sana sabayan nyo ako sa aking journey kung saan po tayo mapapadpad soon. So, ingat ang lahat. God bless you everyone and mabuhay tayong lahat ng mga OFW around the world. God bless you and thank you.